Defense Formula. Nagbabalik ako ng balita mga igan, isang lalaki binarila isang gwardya sa Metro Walk, Ortigas sa Pasig. Dag-ugat ang alitan ng dalawa nang hindi makita ng biktima ang kanyang kotse sa paradahan. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Ano ba nangyari? Inabutan pa ng crew ng Kapuso mo Jessica Soho ang pagsasakay sa lalaking ito bago itakbo sa ospital. Ilang sandali matapos mabaril sa Metro Walk na Ortigas Center sa Pasig. Kinilala siyang si Miguel Monyoa. Batay sa investigasyon ng pulisya, binaril daw siya ng gwardya ng Metro Walk na si Hil Ines. Kinompronta raw kasi ni Monyoa si Ines nang hindi raw makita ang kanyang sasakyan sa pinagparadahan nito. Nagkaroon rin ng away. At itong suspect, according sa witnesses, binuhat na parang nirest din. Tumaob ngayon sa ground. Pagtayo, yun, siguro nasaktan siya, bumunot ang service firearm niya at pinuputok. Hindi pa malinaw sa mga pulis kung paano nailipat ang pagkakaparadang sasakyan ng biktima. Ngayong wala naman daw sa security ang susi ng sasakyan nito. Pero nanindigan daw ang gwardya na wala silang ipinato at lalong hindi raw nila ginalaw ang sasakyan ng biktima. Nadeside siya, nabigla rin siya dahil sa gano'n nga, sa konting argument na uwi sa ganyan. Hindi na pumalag ang gwardya ng posasan siya na makasamahan at arestuhin ng responding police, pero todo iwas siya sa media. Naharap siya ngayon sa reklamong frustrated murder. Batay sa pinakahuling impormasyon ng pulisya, ligtas na raw sa panganib ang biktima pero hindi pa siya nakakausap ng mga investigador. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dalawang suspect sa pang-hold up sa isang gasolinahan, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Pulilan, Bulacan. Darito ang report ni Maria Ausente. Dinatna ng GMA News ang masusing pag-iimbestiga ng SOCO sa masukal na bahaging ito ng Barangay Longos sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Patay ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaking ito matapos umunong makipagbarilan sa mga intelligence operatives ng Bulacan PNP. Lumalabas na pasado alas 10 kagabi na mang-hold up umunong dalawa sa isang gasolinahan sa Barangay Kutkut. Yun nga po, nagkarga. Tapos nung nagkukwentuhan po kami doon sa pinto sabot. Tapos bigla pong huminto yun. Nakakutob po kami. Tapos naghiwa-hiwalay po kami. Tapos nung siguro nakakutob na rin sila. Nagkarga na lang po ng 20 pesos. Tapos nung mga ilang minuto po, bumalik po. Tsaka po sila nag-declare ng hold up. Pinasok daw ang cubicle ng cashier. Humigit kumulang 1,700 pesos ang nakuha. Pasara na daw kasi sila nang umatake ang mga suspect. Nung pagkatapos po naming ma-hold up, tumawag po agad kami sa pulis. Di pa nakakalayo ang dalawa na nakasakay sa motorsiklo, dito na sila na corner. Nasalubong sila ng ating mga operatiba dito sa lugar na ito. At nang kanila pong matunugan ay kaagad nilang pinaputukan at tinamaan po ang kanilang sasakyan. Nagkaroon po ng maiksing habulan at nagresulta nga po sa pagkakapatay. Hindi pa matukoy ng PNP kung kabilang ang mga sospek sa isang malaking grupo na tumitira sa mga gasolinahan sa Bulacan. Noong Hulyo daw kasi, mga 5 kaso ng pang-hold up ang naitala sa probinsya. Hindi pa natin masabi sa ngayon kung ito ay dalawa lang sila sa grupo o meron pa silang ibang mga kasamahan. Binabalaan po natin ang mga tao na nagpaplano at gumagawa ng panghuhulog sa ating mga partikular sa mga gasolinahan na wag na po nilang ipagpatuloy ang kanilang gawain sapagkat ang kapulisan po ng Bulacan ay hindi titigil hanggat hindi po natin sila na nakukuha o nahuhuli lahat. Na-recover ang 238 na kalibre ng revolver, pati na ang ginamit ng motorsiklo. Patuloy pang tinutukoy ang pagkakakilanlan sa dalawang napatay. Ito ang unang balita sa Bulacan, Maria Ausente reporting. Tinatayang 50 pamilya na sunugan sa Parañaque City kagabi. Umabot po sa second alarm ang sunog sa Barangay Tambo. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago naideklarang fire out. Ayon sa mga bumbero, nasa 300,000 piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Wala namang napaulat na nasaktan. Naiwang kandila mula sa isang bahay ang tinitignan ng mga otoridad na pinagmula ng apoy. Philippine
Philippine Dragon Boat Team walang matatanggap na insentibo mula sa Philippine Sports Commission. Yan ay sa kabila ng 5 gold at 2 silver medal na nasungkit ng koponan sa World Championship sa Florida sa Amerika. Tanging ang Philippine Canoe Kayak Federation lamang kasi ang kinikilalang koponan ng PSC pagdating sa sport na ito. Umapela naman si Senador Francis Pangilinan na suriin ang proseso ng pagbibigay suporta ng PSC sa mga atleta. Hindi raw kasi itong unang beses na nagkaroon ng mga mahuhusay na Pilipino na hindi nakatatanggap ng suporta mula sa gobyerno. Sunog sa isang nursing home sa Chile, 9 ang patay. At kilalanin ang mga nagwagi sa 2011 Teen Choice Awards. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Alam ng mapiling ina, na luto'y mas malinamnam, mas rich, at mas masarap. Basta may dairy cream. Sarap, diba? Dairy cream, pinipili ng mapiling ina. NSO birth certificate? Isang tawag na lang, 737-1111. Walang hassle. Sigurado makakarating. NSO birth certificate instant delivery sa buong Pilipinas. 737-1111. Tawag